Iyon na mga bayan. So nandito ngayon no, sa harapan ninyo si 2022 Tosek Roadster Ultimate MTB 29er. Opo, ito po yung isa sa mga lineup ngayon no, ni Tosek na nilabas na MTB ngayong mga panahon na to. Tara, di-bike check natin kung ano ang kanyang specs at kung ano ang mga pesang sinalpak dito kay Tosek Roadster Ultimate 29er. Alright, let's go! So ito ngayon no, mapapansin nyo yung kanyang head tube no. Ang head tube niya ay 130mm no. Pero pagdating sa kanyang headset no, ang ginamit sa kanyang headset ay tapered. Pero hindi pa po ito ano no, silvering. Ito pa po ay dibulitas no. Tignan naman natin sa kanyang frontal view. Ayan po yung logo ni Tosek no. Tapos ano pa? Dito naman sa part na to no. Ayan, ganda ng top tube niya no. Makikita nyo, ang kulay nito ay gloss primer gray no. Mapapansin nyo mga bayaw, mayroong mga ano rito no, skin no, na bike skin. Ito po ay hindi talaga kasama dito kay Tosek Roadster Ultimate. Ito po ay inilagay lang no, kasi meron pong may-ari talaga nitong bike na to. Kaya pakita ko lang sa inyo. Pero at totoo nito, plain lang po talaga to. Ngayon kasi dito kay Rides Bicycle Shop, nagba-bike skin sila. Ayan, may design kaya ang gandang tignan, di ba? Tapos dito naman po, mapapansin nyo, ayan no, ano siya, smooth welding no. Wala na po siya mga bakas na mga welding. Pagdating naman po sa kanyang down tube, ayan, malaki siya oh. Tapos ang pansin nyo dito, iniba niya ngayon yung design niya. Ginawa niyang kwadrado yung kanyang down tube. Tapos ayan, nakasulat yung Tosek. Decals lang ginamit sa kanya no, mga bayaw. Hindi nyo mahahalata na ito eh ano, na sticker. Yung pag tinatamaan lang ng araw tsaka nagbabago ng kulay no. Tapos dito sa part na to, ayun yung specs ng kanyang batalya. Ito rin yung kanyang lagayan ng mga battle gauge. Ito naman yung kanyang specification pagdating sa kanyang batalya no. Ayan, mababasa nyo no, nakalagay na dyan no. Tapos dito naman sa part ng seat tube nya, o ayan, may konting ano, pasobra. Suporta siyempre para sa kanyang seat tube no. Ang kanyang ano po, seat post ay alloy no, 31.6. Tapos ito naman po yung kanyang seat clamp ay quick release na po. Quick release na to na alloy no. Pagdating naman dito sa kanyang bracket, modern na po yung kanyang bracket dito no. Tapos ayan na, pero bakal pa rin yung kanyang clamping para sa upuan. Yung upuan niya ay Tosek, pero pagdating dito sa kanyang ano, upuan, ang ginamit lang sa kanyang upuan ay ano lang, synthetic leather no. Ito subject pa to sa ano, pag naulan, naarawan, nagbibitak-bitak to. So kung gusto niyo mag-upgrade, pag nasira niyo na to, pwede naman i-upgrade niyo yung synthetic rubber para ano, para weatherproof na siya no. Tapos ano pa, makikita nyo dito sa kanyang seat stay no. Ayan, nilagyan na naman nila ng bike skin no. Ayan, yung mga bike skin nila, meron silang ano rito, yung may mga graphic design. Kasi dito kay ano, Rides Bicycle Shop, meron na rin silang printing ng mga stickers tsaka ng mga bike skin. So just in case na gusto nyo magpa-customize, pwede rin. Gaya nitong bike na to, kinostomize na no. Ayan po, naka bike skin, ang ganda, di ba? So dito nyo lang po yan na mabibili din kay Rides Bicycle Shop para maging kakaiba yung bisikleta nyo, di ba?
Tapos dito naman po, papunta naman po tayo dito sa part ng kanyang chainstay. Yan po, malapad siya, no? Malapad, tapos nilagyan ng bike skin dito. Tapos ayan, ganda ng kanyang kurbada dito, no? Pa letter C. Dito naman sa part na to, meron siyang bridge, no? Nilagyan siya ng bridge dyan. Tapos may butas. Kung sakaling gusto mong lagyan ng tapalodo, pwede naman. Tapos dito, walang nilagay na bridge. Pero mapapansin mo dito, actually kasya pa rito hanggang 2.4, no? Kasyang-kasya pa, isinalpakan mo ng gulong dito. 2.4. Okay na okay, no? Ngayon, dako naman tayo dito, no, mga bayaw, sa kanyang kable. Pinadaan dito yung kanyang kable, no, para sa kanyang RD. Ang RD niya, mga boss, mga bayaw, Jory na to, no? Ito yung Jory na walang clutch. Hindi ko lang alam kasi kung anong model yung Jory na ganito. Pero ano na to, 1x10, no? Ito yung walang clutch na Jory na 10 speed, no? Tapos ayan, ito yung kanyang sprocket. Ito hindi pa to Shimano, sunshine lang, yung kulay itim. Tapos 11 yung pinakamaliit na ngipin. Tapos yung pinakamalaki naman ito, 42 teeth. Pagdating naman sa kanyang chain, ayun naman po yung kanyang chain. O ayan, kayo na po ang tumingin kung anong brand nung kanyang kadena. Okay? Tapos, dito naman, pagdating sa kanyang crank, so ito po yung crank ni Tosek, no? 34 teeth na po to. Tapos natatanggal po yung kanyang chain ring, no? Just in case na gusto nyong palitan, so pwede nyo naman siyang palitan kung gusto nyo yung may mga kulay, gusto nyo yung mga gawa sa T7 na T7, T71 na alloy, pwede naman. 170 mm yung haba nito. Tapos 9/16 yung pwede nyong ikabit na pedal. Tapos naka-halotech na po to. Ayan po yung kanyang bottom bracket, no? Nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo, no, na ang pedal niya ay ganun pa rin. Walang kakwenta-kwenta. Plastic. So para sa ganitong klase ng pedal, palitan nyo na lang ng seal bearing. O di kaya, bumili na lang kayo ng sapatos at bumili kayo ng diglit sa pedal para pogi-pogi kayo. Kasi napaka-pogi nitong Tosek na to ngayon, no? Tapos ano pa? Itong kanyang rim, mga bayaw, no, ay double wall na alloy. Tapos yung kanyang spokes and nipples, ito po ay stainless lang. Dumidikit pa rin yung yung magnet. Magugulat kayo rito kasi bakit ang bakal na lang dito itong mga spokes and nipples. Lahat alloy. Ultimong manibela, stem, lahat alloy, no? Tapos ang ginamit dito ng gulong ay si Innova Pro CrossFit, no? Ang size nito ay 29 by 2.25. Ayan, maliliit yung knobs. So, ang ganda nito pang mga light trails. At saka talagang pang pang cross country to, mga bayaw, no? 'Di ba? Ang ganda. Tapos, what else? Nakalimutan ko sabihin sa inyo, pwede nyo rin palitan yung mga tornilyo. Pag gusto nyo yung mga yayamanin bolts, yung mga kulay gold, kulay oil slick o kung ano man, pwedeng pwede. Okay? What else? Dako naman tayo dito, no, sa kanyang cockpit set. Ayan, no, pasensya na kayo, medyo maluwag pa to kasi hiniram lang natin to. So ito yung kanyang yung kanyang cockpit set. Ito yung kanyang stem, no. Makikita nyo si Tosek din to na kanyang stem, no. Ang haba nito ay 70 to 80 mm, no, ang kanyang haba. 31.8 ang kanyang clamping. Tapos pagdating naman po, alloy ito na T6061. Tapos pagdating naman sa kanyang manibela, simula dito hanggang dito ay 740 mm ang haba, no? What else, mga bayaw, no? Tignan naman natin yung kanyang brakes, no? Naka hydraulic brakes to, mga bayaw, no? Ang hydraulic brakes naman po niya ay Shimano MT200. Tapos ang kanyang shifter naman ay Shimano Jory na 1x10 speed po, no? What else? Dito naman po sa kanyang grips, no, mapapansin nyo na alloy ends na yung mga dulo niya, ganda. At ito yung isa sa mga paborito ko. Ayan, sarap sa kamay, no? Hexagonal yung hugis ng kanyang grips, hindi bilog. Kaya masarap, malambot sa kamay, di ba? Tapos tignan natin dito, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ayan, ICR siya pero sa kaliwa lang, no? Dito sa kabila wala, no?
Tapos looking at the fork, no? Yung fork niya na default ni Tosek, no? Ito yung ano, yung ang stanchion nito ay 30, no? Tapos ang kanya naman pong travel ay 100 mm, no? Ito yung kanyang manual lockout, no? Tapos ito yung kanyang reload. Yan, papakita ko sa inyo. Ayan po yung kanyang manual na preload, no? Again, ulitin po ni Bayaw, no? Just in case na kayo po ay magbobomba ng mga tinidor, no? Meron pong karampatang PSI yan, no? Depende po sa bigat ng rider na sasakay sa bisikletang to, no? So kung kayo ay may ganitong klase ng timbang, so meron din pong katapat na PSI yan para sa paghangin. Hindi lang po basta hangin ng hangin, meron po talagang special na panghangin ng mga tinidor, no? What else? Ayan yung kanyang tinidor. Okay, para makita nyo yung brand. Alloy na to, dinikitan ko ng magnet. Pero gusto ko makita nyo rin na didikitan ko ng magnet. O ayan, hindi talaga nadikit yung ating magnet. Pero sa rayos, yan, dumidikit. Di ba? Okay? Tapos, what else? Dito naman, no, mga bayaw, sa side na to, makikita nyo na ang kanyang rotor ay rotor disc ay bolt type pa. Tapos ito ay 160 mm ang kanya naman pong circumference, no? Pagdating naman sa kanyang tinidor, ito po ay post mount to post mount ang kabitan. Ito po ang hydraulic brakes caliper nya ay Shimano MT200. Okay? Naka quick release yung kanyang hub, no? Ayan, makikita nyo quick release yung hub nya. At pagdating naman po dito sa kanyang pito ng kanyang interior ay shredder valve or American valve pa. So pwede nyo i-upgrade to kung gusto nyo gawing Presta valve, mas maganda, no? Kung may budget pa, no? Actually siguro pinaka-upgrade nyo na lang dito para sa suggestion ko ay interior, at saka yung upuan, at saka yung walang kakwenta-kwentang pedal, no? Tapos nakalimutan ko sabihin sa inyo, no, mga bayaw, ang batalya nito ay gawa sa T6061 T6 alloy, no? Kasi ayan, no, kita nyo pa yung mga welding marks dito. Tapos lahat na ng part puro mga smooth welding na. Ayan, ang ganda ng ano nila, oh. Pag kailangan nyo ng mga bike skin na may design, no, dito na kayo pumunta. Ayan, oh, sa ilalim, ganda, oh. Nilagyan nila ng customized bike skin ni Rides Bicycle Shop. Yung bike ninyo, dito lang kayo pumunta, no? Matatagpuan nyo yan dito sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila, no? Ano ba hindi ko nasabi? So ngayon, sa headset, ang size nitong taas 44, ang size naman nitong baba is either 54 or 56 ang kanyang circumference, no? So ngayon, gusto niyo na malaman kung magkano ang presyo nito ni 2022 Tosek Roadster Ultimate MTB 29er. Ito po ay nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Opo. At ito po naman ay negotiable pa, no? Just in case na gusto nyo nga bumili nito, kontakin nyo lang po si Sean. Makikita nyo yan sa description box. Dito nyo lang po mabibili yan kay Rides Bicycle Shop dito po sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. So sa aking mga subscribers, please like, share, and subscribe Dynoboy TV para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, sa aking mga latest bike shop visits at bike shop tips, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world, no? At ano pa, special shoutout nga pala sa aking pamangkin na si Tom Galicia, no? Ng Fairview. Happy birthday sa iyo, Tom! Okay, sana maging masaya ang iyong birthday ngayong araw na to. At ganoon na lang ba yun? Birthday na lang? Makapaburger ka naman dyan, di ba? Okay, so sa ating mga subscribers all over the world, lalo na sa mga OFW, mabuhay ang mga OFW, no? Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-subscribe kay Dynoboy TV, lalo na po sa Poland, sa Norway, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa UAE, sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, sa Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dynoboy TV.
Till then mga bayaw, this is Dinoboy TV saying peace out. Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design, fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loaming Store, MLS. Trailman.